Kai Sotto, kinawawa ang Japan B-League teams last season dahil malaking mismatch ang kanyang presence against his fellow Asian imports. Kaya kahit sino makakatapat ni Kai na Asian imports at mga local Japanese players ay kinawawa lang ni Kai ang lahat. Talagang kawawa ang lahat ng mga local players ng Japan at mga Asian imports dahil wala ni isa sa kanila ang may kayang bantayan ang 7'3" insane big man from the Philippines at Justin Brownlee at Barangay Ginebra at Sinta o ng Celia Sesemis versus Meralco Bolts. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, meron muna tayong tag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, kinawawa ang mga players ng Japan B-League, both local players and Asian imports. Very clear kasi ang advantage ni Kai, and at the same time, napakalaking challenge ang road na ginagampanan niya dahil he is pitted day in and day out against world imports. Ito ang kaibahan ni Kai sa ibang mga Asian imports dahil parang world import ang kanyang mga nagagawa. Palaging si Kai ang main defender against world imports na mga big men at sa opensa naman ay ang mga world imports ang nagbabantay sa kanya. Kaya napakahirap rin ang buhay ni Kai sa Japan B-League, pero ito naman ang nararapat para ma-maintain ni Kai ang paglalaro against high-level competitions. Ay no maraming nagsasabing mali ang paglalaro ni Kai sa Japan dahil mahina ang mga Japanese players at maliliit ang mga players, and in fact, palagi silang tinalo ng gilas. Pero dahil sa presence ng at least 3 world imports bawat team, ay naiangat ng maigi ang level ng competition sa Japan. In fact, nais nilang magiging global league at pumapangalawa sa NBA. Kaya it is just right to give Kai a big contract dahil he plays like an import in Japan. Kung wala pa sigurong world imports ang Japan, ay walang duda kahit 40 points per game ay kaya ni Kai na gawin sa Japan dahil ang liit ng mga big men ng Japan. At ang mga Asian imports naman ng mga big men ay walang match sa size and skills ni Kai. At balitang PBA naman, Justin Brownlee at Barangay Ginebra, Asinta unang Celia Sesemis versus Meralco. Parehong grind out ang dalawang panalo ng Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts sa PBA Season 49 Governors Cup Quarterfinals, 99-92 sa opener at 104-103 sa Game 2 nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. May chance sa Angin Kings na walisin ang Caribal sa Game 3 ngayong Lunes na babalik sa Ninoy Aquino Stadium. Pero sigurado si Justin Brownlee na hindi basta-bastang bibigay si Allen Durham at ang Meralco Bolts. Tumapos ng 39 points mula 4 for 7 shooting sa 3, may 7 rebounds, 5 assists at 3 blocks si Justin Brownlee. Sumabay ng 39 points, 4 of 7 sa 3, 14 boards si Allen Durham, pero naubusan sa dulo. Umayuda naman ng 19 points si Scottie Thompson, 15 points kay Maverick Ahanisi, na perfectong 3 for 3 sa labas ng 3-point arc para sa Jeans, at may tig 11 points naman sina RJ Barrientos at Chapet Aguilar. Scoreless sa first 9 minutes ng 4th quarter si Justin Brownlee bago nagtuhog ng 4 na straight para ilapit sa 100-98 papasok ng last 2 minutes. Sandaling inagaw ng Barangay Ginebra ang lead 101-100
sa three-pointer ni Maverick Ahanmisi, pero mabilis binawi ng Meralco Bolts 103-101 sa nakumpletong and one ni Durham sa 6th foul ni Aguilar. Would be great if we would. Ani ng resident import ni Coach Tim Cone. They're a tough team. They don't bounce back tonight. They bounce back hard the next game. They'd calm down even harder. We're definitely expecting that. Hindi na nagtataka ang Jeans na 1-point win lang ang kinaya nila. Sinapal ni Justin Brownlee ang short jumper ni Alan Durham. 18 seconds na lang habang lamang ang Meralco, 103-101. Nakuha ni Justin Brownlee ang rebound, kumaripas sa kabila, pumeke ng atake sa loob, pero nag-step back at pinakawalan ang game-winning free sa harap ng nakaunat na kamay ni Alan Durham. Walang iniwan sa title clinching free din si Justin Brownlee sa Game 7 ng 2016 Governors Cup Final sa Philippine Arena. Tinirahan niya ng harap-harapan si Alan Durham. Pagkakaiba lang itong huli, hindi nakapag-disenyo ng play si Coach Tim Cone. He did that pretty much on his own without the play. Anya ni Coach Tim Cone. He just got the ball, came down, we spread the floor for him, and he dropped like he's gonna drive, and he stepped back and hit the three with an outstretched hand of Durham right there. Talagang ginawa ni Justin Brownlee yun ng mag-isa nang walang play. Kinuha lang niya ang bola, bumaba, nag-spread sila sa floor para sa kanya. Nag-pretend siyang mag-drive, tapos nag-step back siya at tinamaan ang crest kahit nandyan ang kamay ni Alan Durham. Isa pang nagbigay ng enerhiya ng Barangay Ginebra, ang dissenting Never Say Die crowd. It's great to really have a good game with the fans, and they really helped us tonight. They were the sixth men, bulalas ni Coach Tim Cone. Sa ilang pagkakataon na parang umaabot na sila o nagsisimula ng lumayo, bumabalik ang Barangay Ginebra at gumawa ng malaking play at ang crowd ay nagwawala. Napaka-epektibo nila sa larong ito. Kinapos ang ayudang 23 points ni Chris Newsome at ang 15 points, 10 rebounds, 7 assists ni Hodge para sa Meralco Bolts. I think the most important thing is the confidence that the team gives me, Coach Tim Cone, coaching staff and the fans. They came to support us tonight. We always try to play for them. At yan ang sabi ni Justin Brownlee. トップハイポストからカイソット落ちてもう一度カイソット